Magandang umaga ka, Ellie. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nagpapanood sa atin ngayong umaga. Happy Independence Day ka, Ellie. Opo, at syempre, ito makasaysayan din po no, yung muling pagsasahing papawid po ninyo dito po sa ating palatuntunan at baka may mga dagdag po kayo no, na mensahe ngayong araw ng kalayaan dahil sa ngayon nagsisimula na sakto po no, dito po sa ating palatuntunan ay sakto rin po yung mga ginagawang seremonya kaugnay po ng pagunita ng araw ng kalayaan dito po sa ating bansa. Matagal tayo nawala ka, Ellie, dahil naging busy tayo sa kampanya. Kaya medyo nakakabalik ka lang ngayon. Last few episodes tayo ka, Ellie. Hindi pa natin sigurado kung magkakaroon tayo habang NGO na tayo. Hindi natin sigurado. Wala pang klaro kung mapapagpatuloy natin ito. Mm-hmm. Pero ako ka, Ellie, every year naman yung Independence Day sineselebrate. Marami yung hindi na nakaka-connect pagdating sa Independence Day, lalo na yung mga wala na sa eskwelahan. Kasi pag nasa eskwelahan ka, Ellie, kadalasan nire-require ito. Pero lalo na nung nag-pandemic, wala tayong celebration. Ngayon, bumabalik na lang ulit. Ako ilang beses din ako na nagluneta, meron time na sa kawit ako. Ito mahalagang celebration kasi ito ka, Ellie. Kasi parang binabalik tayo dun sa kamalayan na nandito tayo ngayon dahil sa sakripisyo ng mga nauna sa atin. At mahalaga yung kamalayan na yun para pahalagahan natin kung ano yung tinatamasa natin ng mga karapatan at kalayaan ngayon. At mahalaga din ito ka, Ellie, sa pag-aksyon natin sa susunod na panahon dahil yung pag-celebrate ng Independence Day, pinapaalala sa atin na yung pagmamahal sa bansa at pakikipaglaban para sa bansa hindi naman natatapos. Mm-hmm. Kaya ngayong Independence Day, Ellie, sana maging araw ito na pinapaalala sa atin yung responsibilidad ng bawat isa na pangalagaan kung ano man yung mga natamasa natin dati at patuloy na makipaglaban para sa susunod na henerasyon kasi nakasalalay naman yun sa atin. Kaya sana ka, Ellie, yung Independence Day hindi lang ginugunita bilang bakasyon. Ngayon Sunday, so hindi masyadong ramdam. Pero pag nahuhulog kasi siya sa weekday, holiday. Kadalasan kasi thankful tayo dahil walang pasok pero nakakalimutan kung ano talaga yung kahalagahan ng araw na ito. Opo. At syempre ma'am, no, dahil sa may mga kababayan natin, may kanya-kanyang mga pananaw at kahulugan. Sasabihin ako, talaga ba tayo totoo na nakalaya at itong naranasan ba natin ito yung tunay na kalayaan dahil sa napakarami ho no, ng mga binabaka na siyempre iba't ibang mga problema, pansariling suliranin ng bawat Pilipino. Sa ngayon, ang sinasabi nga ho isa po sa talagang pinakamatindi na hindi pa tayo makahulagpos ang mga Pilipino ay sa kahirapan. Ito naman dahil gaya nga nasabi ko hindi natatapos. Hindi natin siguro masasabi kahit kailan na okay na tayo. Dahil sa bawat yugto naman ng kasaysayan natin, talaga yung pangangailangan, grabe. Pero para kasi sa atin ka, Ellie, parati dapat yung aspiration natin. Dapat mas mabuti tayo ngayon kaysa kahapon. Meron mang mga pangangailangan pang hindi natutugunan, kailangan yung parating pinagtatrabahuhan natin na dapat mas mabuti tayo ngayon kaysa dati. So, parating naman yung tanong ganun Yung tanong lagi, mas okay ba tayo ngayon kaysa dati? Pag hindi, mas grabing trabaho yung kailangan natin gawin. Ngayong panahon ka, Ellie, marami tayong pinagdadaanan ng mga kahirapan. Hindi lang dito sa bansa natin, pero all over the world, yung taas ng presyo ng gasolina, yung taas ng presyo ng napakaraming bagay dito sa atin, yung mataas na inflation, hindi lang dito sa atin, pati sa ibang mga bansa pinagdadaanan din. So sa akin ka, Ellie, laging yung dapat nasa isip na tayo nagtatrabaho bilang isang bansa para siguraduhin na mas magiging mabuti tayo bukas kaysa ngayong araw. At lagi sa atin mga magulang ka, Ellie, lagi yung trabaho natin, sana yung mga kahirapan na pinagdaanan natin, sana hindi na pagdaanan ng mga anak natin. Ano naman yun? Every generation,
ganun yung aspiration. Kaya sa atin, Eli, ganun dapat yung mindset na parating nagtatrabaho para merong mga kahirapan, mas mabuti tayo kaysa kahapon. Ngayon, siguro yun yung itanong natin, Eli, sa sarili natin, mas mabuti ba yung buhay natin ngayon kaysa dati? Dahil yun yung kailangan natin pagkaisahan. Maraming, lalo nga ngayon, Eli, na age of disinformation, kailangan dapat nasa top of mind natin. Kasi paminsan, ang iba walang pakialam dito sa disinformation, pero dapat naiintindihan natin, Eli, na far-reaching yung effects ito. Yung mga public officials, nagiging less accountable pag natatabunan ng disinformation yung mga kakulangan nila. Kaya tayo, eto Eli, pagtapos ng pagtapos ko bilang Vice President, mas marami yung oras ko na igugol, hindi lang sa angat buhay, pero sa paglaban against disinformation. Kaya sana samahan tayo. Sana samahan tayo ng mga kababayan natin. Wala naman tong kulay. Para to sa ikabubuti natin lahat. Ito lang Eli, kasi ngayon, ang dami namin ginagawa. Nakita mo naman siguro Eli, yung dami ng inaasikaso ngayon kasi syempre, magsasara kami ng mga libro, magta-turnover kami, nasa gitna kami noon, nag-empake sa opisina, yun, halos tapos na. Pero yung turnover ay gagawin natin yun before noon of June 30. So pinagkakaabalahan natin yun. Pero by July 1, yung tutok na talaga natin sa pag-asikaso ng angat buhay, saka dito sa laban sa disinformation. Opo. Pero so ngayon, ma'am, no, at dito sa Impilan, marami pa rin ho ang talagang humingi po ng tulong po sa inyo at kasi napakarami po ng inyong mga programa para po sa ating mga kababayan at lalo na po yung mga nangangailangan. So, sa ngayon, wala na ho talaga, no? Diyan po sa tanggapan po ng Pangalawang Pangulo, yung mga naunang programa. Wala na ho muna ito, ma'am? Ako, sana patuloy pa din. Kasi, halimbawa yung medical assistance program, hindi naman yun nag-umpisa sa amin. Kahit nung past mga administrations, yung iba pa yung BP, meron ng medical assistance program, pinalawak lang yun. Pinalawak lang namin yun. Hindi, yung sa amin Eli, nagsimula kami na yung mga tao lahat pumipila sa opisina, pero nagawa namin yun ng paraan na naglalagay na kami ng pera sa mga ospital all over the Philippines para yung mga taong wala sa Metro Manila ay nakaka-avail pa din ng medical assistance program. Sana tuloy-tuloy pa din yung Eli. Sana tuloy-tuloy pa din yun. Yung bayanihan i-consulta na sinimula namin, ininto natin yun noong May 31 kasi kailangang mag-transition. Pero sana Eli, yung mga nasimulan ay tuloy pa din. Nagkaroon na ng several na transition meetings. Okay naman. Okay yung mga transition meetings. Receptive naman yung team na papasok. Marami pa din naman ng mga staff ng OVP yung maiiwan. Kasi yung staff namin, Eli, merong staff na yung mga permanent, kahit sino yung BP nandyan sila, yung mga aalis lang naman yung mga staff na co-term. So hopefully, magiging mas smooth yung transition. And yung mga pangangailangan yung mga tulong pala sa mga pangangailangan na binigay natin over the past 6 years, sana ituloy pa din ng bagong administrasyon. Apo, kasi kadalasan kapag may papalit na administrasyon, may mga sarili-sarili mga programa. Bagamat meron din naman na mga pumapasok na bagong administrasyon ay kanilang itinutuloy kung ito po ay magandang programa at pakikinabangan ng lahat ng taong bayan. Oo naman Eli. Actually kami Eli, tinuloy namin yung mga programa ni VP Binay. Halimbawa yung medical assistance program, hindi lang namin tinuloy pero in-expand pa namin. Halimbawa yung assistance pag may disasters, hindi lang namin yung tinuloy pero lalo pang pinalawak. At marami pang mga ibang programang inintroduce. Tingin ko naman Eli, to a large extent itutuloy pa din.
Siguro mas question lang yung mga programang hindi institutional. Kasi marami kaming inumpisahan na programa na hindi talaga siya bahagi ng OVP. Halimbawa, itong Angat Buhay, hindi siya bahagi ng OVP. Marami mga programang, lalo na nung pandemic, hindi siya bahagi ng OVP. Pero in-implement namin nung kami na. Sana ano yun, ma-institutionalize para kahit wala na kami, tuloy-tuloy pa din. Opo. At isa po sa talagang hinangaan po, no, sa inyong panguna, dyan po sa OVP, yung mabilisan na pagresponde. Ngayon nga, marami pa ho mga abalang-abalay. Iba talagang may hangover pa sa nakarang eleksyon, di ba, sa Mount Bulusan. Pero kayo agad na nagbigay po ng tulong. So ito po ang talagang inaasahan din po ng ating mga kababayan na sana po ay magtuloy-tuloy. So paano ho ito kahit na kayo po ay matatapos na ang termino sa June 30, tanghali, ay bilang isang pribadong mamayan at kayo po ay babalik na. Siguro mas maganda pa rin, Attorney Leni Robredo pa rin. So ano po masasabi niyo po rito, ma'am? Babalik ako sa pagiging abogado. So ano ho ba ang pwede po nilang asahan? Sa ngayon, dami pong mensahe, no? At na natatanggap po natin, ma'am. Wala po sa ating mga listeners at inyo pong mga taga-suporta. So ano po ang kanilang pwedeng asahan matapos po ang June 30 o sa July 1? Kami kasi tuloy naman yung Angat Buhay. Siguro yung kaibahan lang ngayong Angat Buhay, hindi na kasi siya, wala na tayong government office. Talaga ito pure na NGO. Marami yung pagkakaiba nun in the sense na yung Angat Buhay kasi nung parte siya ng OVP, maraming tao. Ang gusto ko sabihin, maraming staff complement na pwedeng asahan na anytime pwedeng mahugot. Pangalawa, yung funds ng OVP, marami kaming mga pondo sa OVP na sinanal namin sa advocacy related na mga activities. So ngayon wala na yun. Pero sa akin kasi Eli, totoo na siguro magda-downsize yung Angat Buhay dahil syempre kukonti yung resources. Yung tao na makahire natin, sobrang konti lang. Talagang aasa tayo sa mga volunteers. Syempre yung pondo dahil walang government office na magbabak sa atin. At yung pondo ay galing lahat sa mga volunteers ng Angat Buhay. Siyempre marami mga bagay na siguro hindi natin kayang tugunan. Pero ang aral kasi sa akin, Eli, malaki man yung espasyo na binibigay sa atin, o maliit yung espasyo, basta laging pinupuno natin. Gusto mong sabihin, kung maliit lang yung espasyo para sa atin, i-maximize pa din natin. So Eli, ang aasahan nila, sa atin naman yun nasa atin yun. Hanggang willing yung mga volunteers natin to participate, marami tayong magagawa. Yung bilis naman Eli ng pag-respond sa disasters, practice kasi yun dahil yung mga staff natin sa OVP, sanay na sanay sa trabaho sa ground. Yung reflexes mabilis. Halimbawa, may nagbabadya pa lang na mangyayari. Sa amin, meron na kaming thread kaagad dyan Meron na kaming thread kaagad, inaabangan na namin kung ano mangyayari. Meron na kami mga goods na naka-preposition. Kaya mabilis kaming mag-respond. Ang hope ko dun Eli, halimbawa sa OVP, yung mga matitira, kaya pa din naman yun ng OVP gawin. Kasi yung marami naman ng mga matitira, sanay sa ginagawa namin So hopefully ganun pa din yung gawin. Kami naman, as far as Angat Buhay is concerned, ganun pa din naman kabilis. Ang hindi lang natin alam Eli, yung daloy ng resources. Kasi syempre yung resources ng Angat Buhay dahil NGO siya, at talagang private. So depende yan sa gaano ka-committed at gaano ka-involved yung ating mga volunteers. So sa mga nagtatanong talaga nakasalalay yung sa atin. Pero kami, the same amount of energy yung ibibigay. Walang pagkakaiba whether nasa OVP, whether out of OVP, pareho pa din. Ako nakatutok ako Eli. Ako yung tututok sa Angat Buhay. Maraming mga staff sa Angat Buhay ngayon ang lilipat doon sa NGO. So pareho pa din yung mga tao. Pareho pa din ng mga tao involved. Pero syempre mas konti. Kasi syempre konti lang naman yung pwede nating i-maintain. Pero sa akin Eli, yung election sa akin, mas mahirap, mas nagiging mahusay tayo. Ma'am, linawin nga natin, ma'am, ano ibig sabihin ng NGO?
Kasi maraming fake news. Maraming Ang fake news. NGO, Eh. non-government Yun. non-government association. Non-government organization. Ito, non-government organization. Pag sinabi non-government ka, Eli, hindi kasi siya bahagi ng istruktura ng pamahalaan. Yun lang naman yun. Hindi siya bahagi ng istruktura ng parang, pero organisasyon pa din siya. Organisasyon siya, hindi siya bahagi ng istruktura ng pamahalaan. Tapos yung mga NGO, iba-iba yung mga advocacies. Marami namang NGO. Tinotroll kasi ito ka, Eli. Lugi yung naniniwala sa mga trolls. Kaya, kasi masakla po, talagang ginagawang ano, no? At yung talagang walang katigil-tigil pa rin, ma'am, no? Yung paninira. At so, sa ngayon... Baka marami kasing tirang pera, Eli. Pero, ma'am, sa ngayon, no? Ito, may mga nagte-text. So, paano raw yung mga tulong medical? Meron pa rin ho ba kayong mga volunteers na mga doktor? Kasi iba, apa? Oo. Saka ano ka, Eli? Ako, ang expectation ko ka, Eli, halos sigurado ako nito. Yung OVP naman, ipagpapatuloy yung medical assistance program. Kahit wala tayo doon, ipagpapatuloy yon. Pero syempre, yung angat buhay, mas konti yung resources. Wala tayong budget para yung binibigay natin ngayon. Kasi ngayon ka, Eli, malaki yung binibigay namin per patient. Depende sa pangangailangan. Pero marami pa din tayong mga medical assistance programs na pwedeng gawin under angat buhay. Kasi napakaraming mga medical professionals ang kabahagi, mga volunteers natin. So ngayon ka, Eli, tuloy-tuloy yung mga meetings na nangyayari. Nung Friday, galing pa lang ako sa isang assembly na nag-strategic planning, yung ibang grupo. At ito ka, Eli, tuloy-tuloy ito. Pasensya lang po yung iba na hindi pa naaaya kasi hindi po natin kayang malakihang grupo all at the same time. So ang pagtawag natin paunti-unti para mas makabuluhan yung discussion sa mangyayari. Halimbawa nung Thursday, Friday, nagkaroon tayo ng strategic planning para doon sa mga nabuo natin ng mga people's councils. Pero yung nag-participate yung mga regional, provincial heads para i-cascade sa baba. Kasi hindi po natin kaya na aabutan tayo ng siyam-siyam kung i-meet natin lahat. Pero hopefully, pagkatapos ng mga nag-participate, magkakaroon din ng similar meetings sa kanya-kanyang mga lugar. Tapos yung iba din na grupo, magkakaroon din po tayo ng mga meetings. Lalo na this coming July. Ngayon kasi hati pa yung atensyon namin. Ngayon, hati pa yung atensyon. While yung team na mag-aasikaso ng angat buhay tuloy-tuloy na. Pero kami na nasa gitna pa ng transition, hindi pa kami makatuto. Opo. So, sa ngayon, ma'am, no, at talagang marami na ho nagtatanong, wala naman po kayong lilimitahan na gusto pong mag-volunteer. Kasi talagang yung issue po ng usapin ng volunteerism talagang nabuhay po, no, lalo na po sa panahon ng kampanya at sa inyo po mga taga-suporta, ipinakita po ng mga Pilipino na pwede pala na manumbalik yung ganitong likas na ugali ng mga Pilipino. So pagbalik niyo po, no, sa pribadong sektor ay wala naman pong limit sa mga gusto pong mag-volunteer. Wala. Actually, mas papaigtingin natin ka, Eli, yung volunteerism. Kasi, halimbawa, bumabe kasi yung volunteers natin during the campaign, diba? Sobrang dami talaga. Ngayon, mas papaigtingin natin yun kasi meron na tayong gagawin other than the campaign. Mas maraming pagsasaluhan ngayon. Yung pinapakiusap lang natin ka, Eli, huwag munang mag-fundraising. Kasi nakikita ko ang iba, meron na mga nagfa-fundraise. Huwag muna mag-fundraising kasi wala pa naman tayong mga programa. Ako kasi ka, Eli, napakahalaga. Ang isa ding aral ko ka, Eli, mahalagang pinapangalagaan natin yung pangalan ng grupo natin. Opo. Kami ka, Eli, kaya naging successful yung angat buhay dahil malinis. Gustong sabihin, hindi lang ka, Eli, na yung COA audit rating namin maayos, pero yung walang pagdududa.
napakahalaga nun sa amin, Ka Eli. Kaya kami, Ka Eli, sa Angat Buhay, all the 6 years na nasa OVP kami, as much as possible, except kung merong mga sakuna, hindi kami tumatanggap ng cash donations. At talagang yung mga programs, talagang partnership siya. Yung kung talagang pagsasaluhan ng iba't ibang mga grupong tumutulong. Kami nga, Ka Eli, kung cash donations, naghahanap kami ng ibang partners na pwedeng tumanggap ng cash para yung auditing may check and balance. So, yun yung pakiusap namin, Ka Eli, sa iba't ibang mga grupo na habang nilalatag pa lang natin ito, iwasan muna yung mga fundraising. Tapos, magkakaroon tayo ng session na pag-uusapan natin at paano ba tayo mag-raise ng resources na hindi naaapektuhan yung mga pangalan natin. Kasi alam mo, Ka Eli, mahirap pag cash na yung pinag-uusapan, di ba? Kasi ang pinakaayaw natin na yung may mga pagdududa at kung ano yung pinakita natin sa Office of the Vice President, yung pag maayos na paghahawak ng resources, yun din ang gusto nating ipakita ngayon. So ano muna, ang pakiusap natin, Ka Eli, hintay muna, maglo-launch muna tayo, tapos pag-uusapan natin how we will go about it. Pero iwasan muna yung, nakikita ko kasi, Ka Eli, nagpapadala ng GCash, eto, ipadala dito, huwag muna sanang ganun. Kasi maaapektuhan yung pangalan ng grupo ninyo. Maaapektuhan yung pangalan ng grupo ninyo. Kasi pag yung mga nagbibigay, nakikita ko kasi, Ka Eli, yung mga supporters ngayon, sobrang ready tumulong. Pero ang gusto kasi natin na mapangalagaan natin, nasisiguraduhin natin na yung mga tumutulong sa atin, alam nila kung saan napunta yung tulong at nakikita nila. So, nung strategic planning nung Friday na inattendan ko, Ka Eli, sinabi ko din ito. Sinabi ko ito na hinay-hinay muna, aasikasuhin natin, tapos pinaka-importante sa atin, pangalagaan yung magandang pangalan natin. Apo. At syempre, yung Angat Buhay NGO, kasi ano man ito, i-register ba ito bilang foundation o ano man, kasi may mga proseso na para yung sa pagtanggap din po ng mga, di ba, kung ano man donasyon, at yung pagbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Actually, undergoing na, Ka Eli, sinabit na natin siguro 2 weeks ago. Sinabit na natin 3 weeks ago yung ating application. So, undergoing registration na. Opo. Pag na-register na ito, Ka Eli, hopefully, inahabol namin sana, Ka Eli, na by July 1, lumabas na yung approval ng ating registration para tuloy-tuloy na. Pero gusto kasi natin, Ka Eli, above board lahat. Gusto natin na mula sa umpisa maayos na. So ito, Ka Eli, meron tayong launch sa July 1, pero hindi po ito yung launch na parang ginawa natin ng pasasalamat na nag-ipon pa tayo ng maraming tao. Hindi. Ito, launch ng NGO, tapos launch ng mga programa, pero mas na lang to, mas simple kasi ngayon, Ka Eli, ang gusto natin na kung ano man resources meron tayo, ma-channel na ito sa programa. Ma-channel na sa programa, hindi na tayo masyadong gagastos sa ibang bagay. So mas mabuti mag-abang po for announcements. Ano pa naman, meron pa tayong, ilan pa ba? Mga about 20 days, more or less. Opo. Meron tayong about 20 days before ng July 1. So ngayon, pinaplansya natin. Ito, Ka Eli, yung mga pinag-uusapan, paano ba yung mga fundraising activities? Ngayon, Ka Eli, marami sa ating nanonood na mga supporters. Yung isang, na-mention ko na to before, ang dami kasi natin natanggap ng mga regalo. Ang dami natin natanggap ng regalo during the campaign. So yung plano natin, Ka Eli, magpapaalam tayo sa mga nagbigay kung pwedeng maging part of the fundraising campaign. Na ito yung pagsisimula ng seed money. Ano to, Ka Eli? Halimbawa, yung mga paintings. Ang daming mga paintings na binigay sa amin, mga portrait. Iniisip namin, Ka Eli, na-mention ko na to before yung auction. Pinag-iisipan to ngayon. Either auction o ibenta, pinag-aaralan kung ano yung legalities nito ngayon. Pero isa yun sa mga iniisip na fundraising activities.
Yung museum, matutuloy yun. Actually, meron na tayong lugar. We'll announce kung saan. Ano to, hindi to masyado. Kung saan mag-o-office yung Angat Buhay NGO, doon din yung gagawin natin na parang museum, nung mga experience natin nung election. Pero ano to ka, Ellie? Marami ng mga grupo na nagtutulong-tulong in preparation for July 1. So sana matapos kasi kulang na kulang yung oras natin to prepare. Pero sana matapos para yung supporters natin meron na silang makita na something physical. Pero ma'am, alam niyo ho, yung July 1, talagang marami po no, sa ating mga kababayan. Talagang atat na ho. Talagang gusto hong pumunta ng personal sa event na yan, sa launching. So ano pong, kasi sinasabi niyo, dapat wag na hong mag-tipon-tipon, yung malaki ang pagtitipon. So ano po ang inyo pong maipapayo sa kanila? Kasi talagang, eto nababasa ko sa Twitter, sa iba't ibang SOCMED na talagang inaabangan po nila. Talagang kinasasabihan po nila at gusto po nila makita. Hindi po naman ka, Ellie, inaabangan. Pero ano kasi ka, Ellie, halimbawa ngayon, dumadami na naman yung kaso ng COVID. Tapos kung mahirap ka, Ellie, na nagko-contribute pa tayo sa problema, 'di ba? So pinag-aaralan natin ka, Ellie, kung paano yung launch na makaka-participate yung iba, makaka-participate yung mas marami. Siguro pwedeng hybrid, pwedeng merong physical, merong virtual o baka virtual. Pinag-aaralan natin ka, Ellie. Pinagpaplanuhan yun ngayon. Ngayon kasi ka, Ellie, kahit sa amin, parang nag-iiwas ulit. Nag-iiwas ulit sa maraming mga pagtitipon na maramihan. Dahil nga ka, Ellie, marami na naman kaso ngayon ng COVID, ayaw natin makakontribute pa tayo. So sa atin, mag-abang na lang sila ka, Ellie. Ano pa naman? Meron pa, as I've said, meron pa tayo mga more or less 20 days para plansyahin lahat. Most probably ka, Ellie, before July 1, meron na tayong announcement kung ano yung aasahan nila. Pero ito naman ka, Ellie, hindi naman kasi importante yung mismong, hindi importante yung event Ang importante yung activity, yung project pagkatapos. Importante na may pagsaluhan tayong mga gagawin. Meron na ngayong mga proposals, pinag-usapan na ito during the different para mga group meetings. Basta sa amin po, mag-abang. Kasi tuloy-tuloy, ayaw kasi namin na parang dinidikta kasi hindi naman yun yung gusto natin, di ba? Sa atin, gusto nating mabuo ito after makausap na natin yung iba't ibang mga grupong kabahagi. Apo. Ma'am, at siguro maganda kasi nagtatanong din sa ating mga kababayan. At alam nyo, sa nagdaang kampanya, talagang kayo lang po ang maiugit sa kasaysayan ng ating bansa, maging sa politika, na kailang ho yun ng kampanya na walang hakot, nagkakaisa, yung volunteerism talagang ipinakita ulit ng mga Pilipino. So, ano yung mga masasabi nyo rito at sabihin natin na bilang aral para po sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon? Grabe talaga. Alam mo ka, Ellie, unprecedented din talaga yung nangyari ng kampanya. At hindi natin ito inaasahan. Ito yung kampanya, kahit hindi nagtagumpay, ay yung mga ninanais natin. Ako overall ka, Ellie, tingin ko, grabe pa din yung na-accomplish natin. Kasi hindi namin, alam mo ka, Ellie, ikaw, alam mo yung pinagdaanan ko bago ako nagdesisyon. Nung finally nagdesisyon ako, para sa akin, parang ginagawa ko na lang yung tingin kong kailangan kong gawin. Dahil nag-fail nga yung talks. Pero from day 1, nung October 7, until the very last day, until the day of the elections, talagang yung nangyari ka, Ellie, hindi inaasahan. Hindi siya inaasahan in the sense na, talaga, everywhere we go, tao yung gumagalaw. First time yun nangyari sa amin na hindi mahirap magtipon ng tao. Hindi mahirap gawin yung mga kailangang gawin kasi tao yung sumasalo. Ito yung first time na yung mga rallies, hindi campaign headquarters yung nag-organize. Pero yung mga rallies, ang nag-organize talaga yung mga volunteers on the ground. Hindi na nag-organize pero gumagastos.
Ayun, alam nyo yun, yung mga galing sa iba't ibang mga lugar, yung mga rally sa mga lugar ninyo, kayo talaga yung nagpaport. Kaya tingin ko ka, Ellie, ganun ka-invested ang tao. Kasi talagang naging people's movement siya. Kinulang man siguro tayo ng oras, kinulang tayo ng panahon, pero hindi tayo nagkulang sa commitment, saka sa yung energy sa yung pagdesisyon ng tao na maging involved. So, ako ka, Ellie, marami yung nagluluksa pa din. Pero lagi ko sinasabi na ako parang hindi ko pinagdaanan yung pagluluksa. Dahil ang daming kailangan ipagpasalamat dun sa eleksyon. And ang challenge natin, paano natin makaharness yung nasimulan natin. Kasi ako, I'm sure you will all agree with me na lahat kayo hindi nyo yun inasahan. Di ba? Yung pakiramdam during the rallies, hindi yun mababayaran eh. Yung saya, yung feeling ng fulfillment, na pwede naman na ipagpatuloy natin. Pero i-channel natin siya. It doesn't have to be political. Pero i-channel natin siya sa mga bagay na talaga makakatulong tayo sa mas marami natin mga kababayan. Kasi ma'am, nabago yung sa kasaysayan na sa nakarang kampanya, dati pagtatakbo ka na Pangulo ng Republika, kinakailangan makinarya. Suportado ka ng mga lokal na pamahalaan, pero sa inyong pong kampanya talagang mabibilang po sa daliri yung mga, 'di ba, sumusuporta na lokal, yung ibang patago pa. Talagang pag sinabi walang makinarya, pero iba po yung nangyari, talagang dagsa po yung mga tao. Ano ka, Ellie, mabibilang lang talaga sa daliri. Mabibilang lang sa daliri yung local officials na pinulungan tayo. Pero yung kabutihan nun, kahit pupunta tayo sa lugar na walang local official na tumutulong sa atin, tao talaga. Hindi talaga problema yung yung gathering ng tao. Kasi talagang tao mismo yung gumagalaw, nagtutulong-tulong. So sa akin ka, Ellie, sobrang laking bagay ito na nakakasayang kung pabayaan lang natin. Kasi pwede natin itong ma-harness into something really good. Na kung ganun na klaseng tulong-tulong, ma-channel natin sa pag-ahon ng ating mga kababayan sa pinagdadaanan nila. Ang laking bagay. Ako mismo, ma'am, sumasama ako sa kampanya. Yung mga dumadalo, may kanya-kanyang baon at ibinibigay. Ipinamimigay, isinishare po sa kanilang kapwa na dumadalo. So talagang ibang-iba po yung... Actually, Ellie, halos lahat na... Yes, ma'am. Halos lahat na rallies, meron libre ng pagkain. Meron libre ng pagkain para sa tao. Dahil yung mga nagbabaon, hindi lang para sa kanya, pero para parang for sharing. Kaya talagang everyday nga ka, Ellie, sa office, hanggang ngayon hindi pa din kami natatapos. Gino-go over namin yung mga sulat sa akin, yung mga bigay. Kanina nga, bago tayo nag-umpisa ka, Ellie, nasa bahay ako ngayon. Meron ding mga kahon pa dito sa bahay na nandun yung mga bigay during rallies. Kanina tinitingnan ko, yung naiwan dito sa akin kanina, yung mga galing sa K-pop stands for Lenny. Ang daming mga campaign merchandise na sobrang creative, na parang piniga yung creative juices ng mga tao. At imagine natin kung ima-channel natin ito sa pagtulong sa kapwa. Ang laking bagay talaga. Kaya ako actually, Eddie, excited ako. Excited ako na ngayon na mas makakatutok ako dito sa advocacy. Excited ako sa possibilities. Ano kaya yung pwede nating maipiga pa sa tao para pagsaluhan natin yung pagtulong. Ako kasi Ellie, very fulfilling, di ba? Alam mo naman yun, na pag nakakatulong ka, very fulfilling. Na kung mapakita lang natin na with or without government position, pwede pa din tayo makatulong. Ang laking bagay. Opo. Ma'am, samantalahin natin ang pagkakataon dahil tayo po yung napapakinggan sa RMNDY Cebu, sa DXCC Cagayan de Oro, DXDC Davao, DWNX Daga, at siyempre sa panahon po ng kampanya, nagkaroon po dyan ng napakalalaking pagtitipon, no?
sa ating mga kababayan. Hanggang sa ngayon talagang marami pa akong naglulusa. Pero ano po ang mensahe niyo? Siguro sa Cebu muna, ma'am. Sa Cebu ka, Eli, nagkaroon tayo doon ng 2 malaking rallies. Gusto kong pasalamatan. Ang dami nating mga volunteer groups sa Cebu na iba-iba na nagkaisa sa preparation ng mga rallies. Gusto kong pagpasalamat. Actually ka, Eli, yung plano ko sana after the elections, iikot ako para magpasalamat. Ang problema lang, di ba nawala kasi ako ka, Eli, ng 2 weeks. Pagbalik ko, talagang na-bar down na kami ng lahat ng mga inaasikaso sa office. Pero siguro ka, Eli, magkakaroon ako ng panahon na makabisita. Kasi gusto ko personal na magpasalamat. Sa Cebu, na-pull off namin ka, Eli. Ano yun? Sobrang konti nang tumutulong sa atin. Halimbawa si Vice Governor Junjun Babide, si former Mayor Tommy Osmeña, sila yung mga tumutulong sa atin. Pero yung mga, mas karamihan sa mga nakaupo mga local officials, hindi talaga tumulong sa atin. Pero naka-pull off tayo ng mga malalaking rallies. Halos naikot natin yung buong province ng Cebu. Ako ka, Eli, kahit talo tayo sa Cebu, sobrang laki pa din ang pasasalamat ko sa lahat ng mga volunteers natin doon. Ano ka, Eli, hindi lang ito sa Cebu, sa Cagayan de Oro, unexpected, pero nagkaroon tayo ng isang malaking rally doon. Marami pang ibang lugar. Sa buong Pilipinas, sa Panay Island, panalo tayo sa buong Panay Island ka, Eli. Panalo tayo sa Iloilo, panalo tayo sa Capiz, panalo tayo sa Aklan, sa Antique, sa Guimaras, panalo tayo sa Negros Occidental. Kaya ano talaga, ito volunteers talaga yung gumalaw dito. Kaya sobrang laki ng pasasalamat. Meron na akong schedule pumunta sa Iloilo, Kael, kasi nagkaroon tayo ng invitation, I think sa July, kung hindi ako nagkamali, July 15 siguro, nandiyan ako. Sa ibang lugar pupunta din ako para magpasalamat. Pero kailangan lang natin i-schedule. Kasi ngayon, sobrang puno ng schedule natin, Kael. Ang dami ngayon kasi, aside from the transition, aside from the packing, sobrang dami ng groups na nagbibisita sa opisina. Ito yung mga partners natin dati, ang iba supporters, nagkakaroon din ng farewell call, yung mga ambassadors. Tapos meron tayong mga graduation ngayon. So talagang siguro makakabuelo tayo ng konti pagdating ng July. So ano po, sa mga supporters natin sa iba't ibang lugar, susubukan ko pa din na makabisita dyan sa inyo personal para magpasalamat. Okay, ma'am. At siyempre sa July 1, kayo po ay babalik bilang Attorney Leni Robredo. Ano po yung mga sabihin natin na parang pagbabago bilang Vice Presidente? So ano yung mga halimbawa parang mamimiss mo bilang Vice Presidente o walang pagbabago? Sa trabaho siguro ka, Eli, wala namang pagbabago kasi siguro ang mawawala sa akin yung ceremonial. Yung ceremonial functions ko. Pero yung sa trabaho, yung advocacy, pareho pa din. Pero mamimiss ko siguro yung mga tao. Mamimiss ko yung mga kasama ko sa OVP kasi talagang na-achieve namin yung napakaraming bagay dahil sa kanila. So, ang iba sa kanila, konti sa kanila. Kasama pa din sa atin sa Angat Buhay. Ang iba, volunteer pa din sa Angat Buhay. Pero syempre, may kanya-kanya yung mga pupuntahan na, yun talaga yung mamimiss namin. Ngayon nga ka, Eli, talaga sa office, medyo nagsisenti na yung iba. Kasi imagine, magkakasama kami 6 years. At yung pinagsamahan namin, hindi basta-basta kasi sa hirap at ginahawa talaga yun. Napakaraming pagsubok na dumaan sa amin in the last 6 years. So, yun talaga. Sa akin mismo, ka, Eli, 9 years lang naman ako nag-serve ng gobyerno, pero all the years na wala ako sa gobyerno, talagang nasa pag-aabogado naman ako nasa advocacy. Ganun pa din yung gagawin ko. Babalik ako sa pagiging abogado. In fact, magiging bahagi ulit ako ng saligan, pero hindi na full-time. Tapos yung Angat Buhay aasikasuhin. So, sa trabaho ka, Eli, ganun pa din siguro ako ka-busy. Syempre, hindi na ganun kadami yung kasama ko kasi mas konti na yung staff ngayon.
Ako mismo, makakabalik na ako sa pag-drive sa sarili ko. Actually, nililook forward ko naman yung mas private na buhay na yun naman yung masanay ako. At siyempre, matapos mong eleksyon at kahit pa paano, mahaba-haba no, na naging bakasyon po ninyo, no, na mag-iina dyan po sa Estados Unidos. So, ano ma'am yung mga sabihin natin na kahit pa paano, matagal, 9 years kayo naglingkod no, sa serbisyo publiko at kahit pa paano, siyempre, nagkaroon po ng limitasyon yung mga galawan nyo no, sa inyo po mga anak. So, ano po yung mga, sabihin natin, nakabawi ko kayo ng kaunti nung kayo po nakapagbakasyon matapos po itong eleksyon? Actually ka, Eli, yung talagang hindi namin nagawa, na ngayon lang ulit namin nagawa, yung pagbakasyon na walang halong trabaho. Kasi kadalasan, lahat na biyahe ko, nung mula 2013 hanggang 2022, ay yun, lahat trabaho, dinadagdagan ko lang ng ilang araw para magbisita yung anak ko, o para mag-side trip kung saan, pero lahat trabaho. Yung biyahe namin sa New York, first ko yung na biyahe na walang halong trabaho. So yun yung nilook forward namin. Kasi nung buhay pa yung asawa ko ka, Ellie, yun talaga yung pinag-usapan namin na talaga ibabiyahe yung mga bata kasi nakakatulong sa, alam mo yun, sa pag-widen ng horizon. So yun, babawiin ko yun. Maraming mga grupo ka, Ellie, mga kaklase ko na mga kasama ko sa biyahe dati na hindi na ako nakasama. Ay yung mga family friend namin, inaaya kami na sumama sa kanila sa biyahe. Gusto namin yung gawin. Ang gusto namin yung gawin, lalo na kasi ngayon ka, Ellie, starting September, si Jillian magtatrabaho na. Si Trisha, pabalik na din sa kanyang ginagawa. Ngayon nga, nag-duty na ulit siya. Siguro ka, Ellie, before September, yung bago lang mabisi na ulit lahat. Baka mag-try lang ulit kami na mag-spend as much time together. Parang babawiin yung mga all the time na hindi kami magkakasama. Kasi after nito ka, Ellie, pag nagsimula na si Jillian magtrabaho, mahirap na ulit maghanap ng oras. So, hopefully ka, Ellie, pag naayos na namin itong launch ng Angat Buhay, baka makahanap ng paraan para magkakasama ulit. Apo. At, ano lang ka, Ellie? Sige. Sige po. Nakikita ko kasi ang daming messages. Sabi ko, pwede natin daanan ng sandali. Sige po. Ang dami mensahe natin. Opo, maraming nga. Ito si Sharon Daffodil, magandang malayang araw aming Presidente Ma'am Lenny. Maraming salamat, Sharon. Si Naira, kilala Tuwalya, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Clarence, Abayin sa Balmeo, Happy Independence Day. Si Frolica Kim Abulag, hello po, watching from Mindanao. Misamis Oriental, kumusta po yung mga kababayan natin sa Misamis Oriental? Si Yek Pertis Heronimo, ito meron pang hangover ang presidente, parang napapacheer ka pa, Yek. Shine May Sonber, good morning din sa iyo. Maria Lourdes Barbadillo Lorien, we love you, VP, maraming salamat. Calix Pertes Palermo, maraming salamat din. Angelica Hayagan Ferreras, Happy Independence Day din sa iyo. Irish, Shucks kaha, ang fresh. Nympha Agapito, good morning din. Maria Lourdes Barbadillo Lorien, nabasa ko na to, Happy Independence Day. Isabel Hernandez, good morning din sa iyo. Franklin Obreja Engada, watching from Mars. Ay, kumusta mo ako sa mga Martians? Noel De Leon Laban, Hannah Briones, Happy Independence Day. Agnes San Diego, Happy Independence Day din. Ito nabasa ko na, sorry, nauulit ko. Rhea Onza Valerio, watching from San Fernando, Pampanga. Kumusta po sa mga taga San Fernando, Pampanga? Terce Lara Aquino, Happy Independence Day. Patuloy tayo sa pagtindig. Opo, patuloy talaga tayo sa pagtindig. Eileen Uchi Mariano, good morning. Paz Bautista, God bless. Rosemary Gatchalian, maraming salamat.
Margie Fernandez Villaseran, Happy Independence Day. Marami nag-greet ng Happy Independence Day. Ka Eli, Richard De La Raga, Francie Robert Templo, Florence Apostol Vicente. Si Florence, kahit noon lagi siyang nanonood ng ating Deezer. Reyna Jane Tolentino, maraming salamat. Jemar Miguel, maraming salamat. Lina RC, Hannah Briones, Gorgeous in Blue, Madzam. Maraming salamat. Vienna Narvaez, ikaw pa rin VP, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ana Navarro, hello din po sa iyo. Ellen Ricalde, good morning. JL Bautista, na-miss ka namin, VP Lenny. Ayan, na-miss ko din kayo. Na-busy po sa trabaho pagdating. Pasensya na kayo. Parati po akong nagpa-promise na magpa-Facebook Live. Kaya lang pag nasa office na, hindi ako nakakahanap ng oras. Siguradong after July 1, mas marami na tayong oras ng Facebook Live. Pauline Almeida, maraming salamat. Angel Loris Danda, may beautiful president. Maria Lourdes Campolio Rosario, hello din sa iyo. Marlene Pasaporte, good morning sa iyo. Jonathan Dumaging Hamorabon, forever radical ang pagmamahal. Janine Patricia, anak ko ba to? Oo, gamit pangalan ng anak ko. My President, hindi ko to anak. Angelica Hayagan Ferreras, napakaganda mo, VP, we miss you. Nora Pangan Tabios, maraming salamat. Mela Samson, Rona Tagulaw, maraming salamat. Bing Susan, watching from Richmond, Virginia. Proud ka Camping, maraming salamat Bing. Kumusta sa mga kababayan natin na nasa Virginia? Alma Ancheta, good morning din. Nora nabasa ko na to. Tristan J. De Leon, God bless din sa iyo. Marion, I miss you VP. Merlina Fuene Heteni, ayun, blessed Sunday din sa iyo. Conchita Lopez Taylor, maraming salamat. Jem Torre, good morning din. Rowena Marasigan Bunye, good morning, we miss you and love you. Maraming salamat. Kate Santos, labs na labs, sabi ni Kate. Jans Kyrie, good day. Good day din sa iyo. Yoli Ayuste de Jesus, maraming salamat. Ako, 10 o'clock na. Konti na lang. Napakarami nag-greet sa atin ka. Eli, hindi ko yata ito mauubos kasi napakarami. Marilu Ditang, hello sa inyo. Happy Independence Day. Mabuhay. Ingat lagi. Kelly Baako, unang lapag mo, nakikilig ako. Zab Silva Tamayo, good morning. Riz Bea, love you so much. Azel Germanota, love you Malensko. Tesang Balagtas, my president. Marvin Jan Caballero, maraming big hearts. Jamaica Morte, hello Madam Lenny. Era Cassandra Perez, good morning VP Lenny. Mitch Salvador, maayong buntag. Heralis Arandia, good morning, VP Lenny. Maraming salamat sa lahat na nagme-message. Pasensya na, hindi namin ito mauubos. Gina Var, nabasa ko na to. Izel, Easy Pitoy, Happy Independence Day. Asaret, baliktad yan. Teresa, Coral ba yun? Coral ba ito? God bless. Mira Labatete, Happy Independence Day, Pinas. Siguro nasa labas ng Pilipinas si Mira. Mitch Makatangay Tejada, Blessed Sunday, and to all kakampings. Elizabeth Sulit, God bless din sa iyo. Mary Ann Alog, ang taong binoto ko, proud of it. Maraming salamat. Chels Dunan Pailangko, good morning BPL and kakampings. Edna Ramirez Galopa, ganda ng wisdom mo para sa lahat ng may pakialam. Lindy Paklibar, good morning din sa iyo.
Nora, nabasa ko na to. Nahanap siguro ma'am, sa yes, sunod, overtime na tayo. Ang dami. Hindi na natin mauubos ito ka, Eli. Pero pasensya na po. Hindi po namin mauubos. Sobrang haba pa. Pero 10:02 na, so wala na tayong oras. Pero ano naman to ka, Eli, mag-abang lang po kayo pag nakahanap kaming oras. Mag-Facebook live kami. Marami po akong promise na mga na topics for Facebook Live. So hopefully this week mahanap po kaming oras. Pero maraming salamat sa pag-abang po sa amin ni Ka Eli this morning. Ingat po kayong lahat.